pinag-uusapan natin ang mga gawa ni Gat Jose Rizal, karaniwan ay nakatuon lamang tayo sa mga karakter at kwento ni Simon, Maria Clara, Basilio, at iba pang mga mahalagang parte ng nobela. Hindi natin maikakailang sila ang nasa spotlight dahil sila ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Ngunit may isang karakter na kumakatawan sa tahimik na halaga ng rebolusyon. At siya ay si Juliana de Dios. Si Juliana o mas kilala bilang Juli sa nobela ay anak ni Cabezang Tales at kasintahan ni Basilio mula pa lamang nung mga bata pa sila. Pero di tulad ni Maria Clara, si Juli ay isa lamang mahirap na dalaga. Wala siyang kumbento o kamag-anak man lang na may lahing Espanyol. Ang tanging yaman niya lang ay ang kanyang katawan at katapatan. Sa karakter ni Juli ay ipinapakita ni Rizal na ang mga inosente, lalong-lalo na ang mga kababaihan, ang may pinakamahirap na naranasang diskriminasyon noong panahon ng kolonyalismo. It saddens me what happened to Juliana. Nawalan ng lupa ang kanyang pamilya, naging kasambahay siya, at naging biktima ng pang-aabuso. Sinubukan gahasain ni Padre Camora. At dahil doon, nabaliw at binawi niya ang kanyang buhay. From a historian's perspective, women like Juliana in the 19th century is viewed more as a sinner than as a victim because of the conservative and patriarchal society before noon. So, women are expected to be mahinhin at obedient. But modern historians view Juliana as a victim of unequal society where women had little rights and little power to defend themselves. Si Maria Clara kasi ay isang simbolo ng karangalan. Si Juli naman ay isang simbolo ng sakripisyo. Ngunit pareho silang biktima ng sistema. Sa huli, na mayapang walang kanta, walang tula at walang pangalang iniwan si Juli. Kinuha ni Rizal si Juli bilang salungat kay Maria Clara upang ipakita ang magkaibang anyo ng pag-ibig at dangal sa nobelang El File. Si Maria Clara sumuko at nagkulong sa kumbento. Samantalang si Juli naman ay mas piniling bawiin ang kanyang sariling buhay kaysa mawalan ng puri at magsakop ng mga prayle. Ipinakita din dito na sa panahon ng rebolusyon, mayroong mga kababaihan na mas pinipiling lumaban at magbuwis ng buhay para sa kanilang prinsipyo. Mas angkop ang karakter ni Juli dahil ipinakita niya ang kanyang katapangan. Sa kabila ng lahat ng pag-aabuso, mas pinili niyang mamatay ng may dangal kaysa sumuko. Ang kanyang katatagan at sakripisyo ay sumisimbolo
sa mga moderneng Pilipino. Tulad niya, marami na rin ngayon ang hinahangaan dahil sa tapang at hindi pagsuko sa hamon. Sina Huli at Basilio ay magkasintahan mula pagkabata. Noong panahong bata pa lamang sila at tumakas si Basilio sa Guardia Civil matapos mamatay ni Cesar. At sa panahon na iyon ay inampon siya ng pamilya ni Huli. At sa panahon din na iyon ay magkasama silang namuhay sa isang bahay. Para kay Basilio, si Huli ay kanyang tahanan, katatagan at kinabukasan na ipinaglalaban niya. At ng mga araw na iyon ay pangarap niyang maging doktor, graduate at bumalik sa San Diego para pakasalan si Huli. Hindi ipinagbenta ni Huli ang agnos ni Basilio, kahit nagugutom na sila sa hirap, dahil para sa kanya, si Basilio lamang ang kanyang tanging pag-asa. Sa buong nobela, sa huli, ay hindi nagkatuluyan ang dalawa. At dito ay pinakita ni Gat Rizal na ang kolonyalismo ay hindi lamang lupa at kalayaan kinukuha nito, kundi pati na rin ang pag-ibig. Ayon dun sa nobela na El Fili, itong karakter na si Huli ay marami siyang napagdaanan ng mga pagsubok tulad na lang nung nadakipang ama niya na si Kabisang Tales. Kaya napilitan siyang magtrabaho bilang isang katulong upang suportahan ang kanyang pamilya. At saka nung nakulong naman si Basilio ay nanghingi siya ng tulong mula kay Padre Camora. Pero hindi siya natulungan nito. At nagawa pang pagtangkaan siyang abusuhin, pagtangkaan siyang halayin. Kaya't sa mga nararanasan niya ay nagawa niyang kitilin na lang ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa tore mula sa simbahan. Marami-rami rin yung issue ngayon na kahawig sa mga nararanasan ni Juliana. Isa na rito yung marami pa rin kaso ng pang-aabuso sa kababaihan at saka laganap pa rin yung kahirapan. Kaya't maraming kabataan Pilipino yung sinasakripisyo nila yung pag-aaral nila para makapagtrabaho upang suportahan yung kanilang mga pamilya. Tapos, meron pa rin mga makikita pa rin sa ating lipunan yung kawalan ng hustisya dahil may mga taong di napapanagot ng sa batas. Dahil na rin sa kanilang impluensya o kayamanan o pera. Ito ang katotohanan ha. Hindi naman talaga kailangang mamatay ni Huli sa nobela. Nawala siya dahil walang tumulong sa kanya. Binigo siya ng sistema. Prinotektahan ng sistema ang mga mismong nang abuso sa kanya. At isang dahilan na rin doon ang kawalan ng boses ng mga tao. At si Basilio, huli na nung siya'y natutong lumaban.
Ngayong iba na ang sistema at lumipas na ang mga panahon, bakit pareho pa ring may katahimikan? Kayo, ikaw, tayo, mga mag-aaral, may plataporma, may boses. Nasa kurikulum pa nga natin si Rizal. Gamitin natin ang ating kakayahan na tumindig. Ipasa natin ang mensahe ni Rizal at maging tinig ng bawat Juliana. Sa walang bahalang tinahimik, kinalimutan at patuloy na lumalaban. Hindi kayo si Hugh at hindi niyo naman kailangan maging siya. Pero may kakilala kayong gaya niya. Ito ang assignment. Hindi sa guro, kundi sa aming galing. Hanapin niyo si Hul sa paligid niyo. Isang babaeng hindi makapagsalita. Yung pamilyang naagawan ng lupa. O yung kasambahay na walang malapitan at inaabuso. Yung nagtitiis sa hirap at hindi kayang lumaban sa hindi patas na sistema. Huwag kayong gumaya sa mga taong nanood lang at bumulong. Tayo na ang kikilos. Kayo na ang kumilos. Ikaw dapat ay maging parte ng pagkilos.